Akala ng marami madali lang magnegosyo. Ikaw yung boss, hawak mo yung oras mo, may time freedom ka. Pero hindi yun ganun kadali. Ito yung unang ginawa ko bago ako nag-start ng business ko at ito yung unang ginawa ko kaya ko kinita yung first million, first 10 million, pati yung first 100 million ng business ko. Maraming gusto mag-business ngayon. Usong-uso magsimula ng business, di ba? Pero paano nga ba mag-start ng business? Anong unang kailangan mong gawin? Share ko sa iyo yung eksaktong ginawa ko. Bago ko magnegosyo, dati akong OFW. Pero nung magkapamilya na, tsaka magkaanak na kami, kailangan kong pumili. Babalik ba ako sa abroad? Iiwan ko ba yung family ko? Or magnenegosyo ba ako? Pinili ko magnegosyo pero bago ako magsimula, malinaw sa akin bakit ako magsisimula ng negosyo. Una, syempre, ayaw kong iwan yung family ko, ayaw ko nang bumalik sa abroad, ayaw ko yung pakiramdam na lagi ka nalang kapos sa pera, gusto kong kumita ng malaking malaki. Sawa na akong mag-commute, ayaw ko nang sumakay sa tricycle, sa jeep, gusto ko makabili ng sarili naming sasakyan, ayaw ko nang nakikita na kami sa magulang namin, gusto ko mayroon kaming sariling bahay, ayaw ko yung nagtatrabaho para sa iba, gusto ko mayroon akong freedom, gusto ko din matulungan yung pamilya ko, gusto ko din mabilan ng sariling bahay yung magulang ko. So, in lahat yun, isa-isa ko yung sinulat sa papel. Malinaw na malinaw sa akin, bakit ko sisimulan tong negosyo na to. And para sa akin, bago mo alamin or bago mo problemahin yung paano, sagutin mo muna yung tanong na, bakit? Bakit ka magsisimula ng negosyo? What are your deepest desires? Importante, klaro yan sa'yo. Kasi marami, akala nila madali lang magnegosyo, di ba? Exciting, ikaw yung boss, hawak mo yung oras mo, may time freedom ka na. Pero again, hindi yun ganun kasimple, hindi yun ganun kadali. Pag negosyante ka na, ang dami mong magiging problema. Hindi ka mauubusan ng mga problema. Araw-araw, may bago kang problema na kailangang isolve. And yung mga problema na yun, first time mong mai-experience. At kung hindi malinaw sa'yo, bakit ka nagsimula ng negosyo, konting problema lang, sigurado give up ka kagad. Konting problema lang, suko ka na kagad. Sabi nga sa mga research, mahigit 95% daw ng mga business owners ng negosyo nagfe-fail. Bakit? Tingin ko dahil marami yung sumusuko kagad. Kasi mababaw yung desire nila. Mababaw yung pinaghuhugutan nila. Yung iba nagnegosyo kasi nakiuso lang. Yung iba gusto lang ng extra income. Yung iba naudyok lang, nayaya lang. No? So, hindi sapat yun para tumagal sa mundo ng pagninegosyo. Tandaan mo yun. Kailangan mo ng malalim at malinaw na desire. Tignan mo si Elon Musk, owner ng Tesla at SpaceX. Super successful, bilyonaryo, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Alam mo kung ano yung desire at motivation niya? Ang goal niya, hindi lang maging mayaman. Nung na-interview siya, sabi niya, ang goal niya, maging interplanetary species tayong mga tao. Gusto niya makarating tayo, manirahan tayo sa ibang planeta. So grabe, di ba? Kumbaga, mga perang kinikita niya, wala yun dun sa bigger vision niya. So grabe, di ba? Napakalaki at parang imposible. Pero dahil sa laki ng desire niya, kahit napakarami niyang failure, challenges, kahit muntik pang mabankrupt yung mga company niya, nagtagumpay siya dahil sa laki ng vision niya. So hindi ko sinasabi na kailangan mo din ng dambuhalang goals. Ang point ko, bago mo itanungin yung paano, ano yung product na ibibenta, ano ba yung magandang business na sisimulan ko, paano ba ako makakabenta ng marami, tanungin mo muna sa sarili mo, bakit ka magsisimula ng business mo? Ano yung magtutulak sa'yo para magtuloy-tuloy, para hindi ka huminto? Pag clear yun sa'yo, yung paano, yung mga steps, kung ano yung mga kailangan gagawin, susunod na yun ng kusa, maniwala ka. Matututunan mo yun ng kusa kasi alam mo yung purpose mo sa pag-start ng business mo. At dahil malinaw at malaki yung desire mo, hindi ka basta-basta susuko. Mataas yung chance na magiging successful ka balang araw. Ako alam ko sa sarili ko, kaya ako nalalampasan yung mga araw-araw na challenges. Kasi sa una pa lang, malinaw sa akin yung motivation at desire ko. So ang tanong ko sa iyo, bakit ka magsisimula ng negosyo? Anong mga desires at motivation mo?